Hi. Ang tagal ko ring nawala dito sa YouTube. Ewan ko kung may nanonood pa dito or wala na. Nagsimula akong mag-content dito way back 2018. And then yun din yung mga panahon na nag-extra ako sa ABS-CBN, sa GMA. But a year ago, I have to quit. Kailangan ko mag-focus sa pag-aaral ko. Kailangan kong tapusin yung studies ko kasi ayun yung gusto ng mama ko. Pero hindi ko naman siya pinagsisisihan kasi alam ko para din sa ikakabuti ko. But after I graduated in college, I decided to find a job. Then I became a manager in a fast food. Pero wala siya sa puso ko eh. Yung nasa puso ko yung pag-artista, yung paggawa ng content. Pero I always didn't have the choice na i-pursue talaga yung pinakagusto ko sa buhay. Lagi akong walang choice na piliin yung gusto ko. And then, I tried to go back to sa pag-extra, sa pagtatalent after I graduated in college. And then, sorry. Nagtry naman akong bumalik sa pag-acting, sa pagmamodeling. Kasi nagkaroon pa ako ng mga short film and indie film before. Then, nakasama pa ako sa boardwalk fashion show before. Then, wala talaga nangyari dun sa career ko. Then ko iniwan yung Pilipinas kasi parang nag-iba yung goal ko. Nagkaroon ako ng pangarap na pumunta sa ibang bansa. Yun, nakapunta ako sa Taiwan. And then, ayun guys. At first, syempre, masaya ako nung nasa Taiwan ako kasi syempre, bagong environment, bagong culture. Pero, dun ko naranasan lahat ng mga trauma. Na-scam kasi ako sa Taiwan na libo-libong pera yung nawala sa akin. Then, I decided na umuwi na lang ako ng Pilipinas kasi nabubuli din ako sa Taiwan before na makatrabaho na Pinoy. And then, ayun. May mga time na nandito ako sa Pilipinas. Katulad ngayon, wala akong trabaho. Parang bumabalik sa isip ko lahat ng mga traumatic na nangyari sa akin sa Taiwan. Tinry ko din na mag-content dito, mag-content ulit kasi nagko-content naman ako sa Taiwan. Pero nababad kasi yung yung mga video ko. Ewan ko kung bakit. Sabi nung iba, kaya daw nababad yung video ko, baka daw may nagre-report, ganun. Tinry ko na na i-pursue kung ano talaga yung nasa puso ko. Yung pagko-content. Gusto ko din mag-try na mag-showbiz ulit. Kasi, ayun talaga yung pangarap ko eh. Pero walang opportunity na dumadating sa akin. Parang sobrang hilap lang ng mga opportunity. Although, ginawa mo naman lahat.
Sumunod ka sa magulang mo pagtapos ka ng pag-aaral para magkaroon ka ng magandang buhay. Sinunod mo yung mga magulang mo, ginawa mo yung lahat. Graduate ka ng may honor and graduate ka ng may mga honor. Naghanap ka ng trabaho, ng magandang trabaho sa corporate world. Then, iniwan mo yung totoong gusto mo, yung pag-showbiz. Pumunta ka sa ibang bansa para mas kumita ng malaki. Pero doon pa pala ako mas matatroma. Before ko iwan ng Pilipinas, madami din akong traumatic experience sa showbiz. Like, yung parang, hinihipo-hipuan ako yung ganun. May mga indecent proposal sa akin na ganito, ganyan. Madami akong pangit na experiences sa showbiz. Kaya sabi ko sa sarili ko nun, ay, baka hindi para sa akin yung ganito. Kaya ako nag-decide na pumunta na lang sa ibang bansa. Baka nandun yung opportunity na para sa akin. Then, ayun. Nung nandun ako sa ibang bansa, ginawa ko lahat para makaipon ng pera, para ibigay yung pangangailangan ng pamilya ko. Nag-ipon ako ng nag-ipon sa ibang bansa. Then, ayun. Hindi ko akalain na may scam ako. Alam mo yun, guys. Simula nang may scam kasi ako sa Taiwan, parang hindi na ako makapag-focus sa trabaho. Tapos, andyan pa yung mga katrabaho mo, mga bully. Ichichismis ka, gagawan ka ng kung ano-anong kwento kahit hindi naman nila alam yung nangyari sa'yo. Hindi na ako makapokus sa trabaho. Kaya umuwi na lang ako sa Pilipinas. Alam mo yung pakiramdam na dumating kasi sa point na may anxiety na kasi ako sa Taiwan eh. Yung parang nahihirapan akong huminga. Then, nandito ako sa Pilipinas. May time na ganun na yung nanginginig ako. Dahil nga sa nangyari sa akin. Tapos, sabi, ano daw yun? Anxiety or panic disorder. Alam mo yung parang pakiramdam ko, sobrang failure ko sa buhay. Yung parang ginawa pa naman lahat. Pero, sorry. Sobrang failure ko sa buhay. Pakiramdam ko, sobrang failure ko sa buhay. Ako yung tao na kapag binigyan ng opportunity. Sorry guys. Ako yung tao na pag binigyan mo ng opportunity, lahat ginagawa ko. Even though yung short film ako, yung indie film ako. Yung nag-extra ako sa ABS-CBN, GMA. Lagi ko ginagawa lahat yung best ko. Nung nag-apply ako sa Taiwan, nagtrabaho ako sa Taiwan, binigay ko lahat yung best ko. Pero walang opportunity palagi para sa akin. Sobrang pagod na ako sa buhay.
Ngayon nagising ako ng madaling araw para akong inaatake ng anxiety ko. Bumabalik sa'kin lahat ng mga traumatic experiences na nangyari sa'kin sa Taiwan. Nagising ako ngayon guys, 5:15 in the morning. Hindi kita ka sa camera. Nagising ako ngayon 5:15 AM in the morning. Kanina. Medyo kanina pa ako nagising. Inaatake ako ng anxiety ko. Yung parang naalala ko yung mga nangyari sa'kin sa Taiwan. Sorry. Sorry. Medyo sipunin kasi ako guys. Bakit ganun? Sobrang inap ng mga opportunity. Kahit binibigay mo naman yung best mo, ginagawa mo lahat. Pero, hindi pa rin binibigay yung mga bagay na sa tingin mo naman pinaghirapan mo. Tapos yung pera na pinag-ipunan ko sa Taiwan, libo-libo yung nawala sa akin. Yung na-scam ako. Pinaghirapan ko yun eh. Hindi ako gumagastos doon. Alam mo yun, yung ginagastos ko lang sa Taiwan, puro pagkain ko. Grocery, internet, fare, pamasahe, damit, wala akong bisyo, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nagiinom. Lahat ng iniipon ko para sa pamilya ko. Tapos may scam ako ng ganun, mawawala sa akin yung libo-libong pera. Tapos, ang hindi ko matanggap, sumuko ako kasi hindi na kaya ng isip ko, ng mental health ko. Sobra na yung anxiety na nararanasan ko. Lagi akong pagod, hindi ako makapag-focus sa trabaho, kaya umuwi ako dito sa Pilipinas. ang hindi ko lang matanggap, bakit sa akin nangyayari yung ganun? Ang unfair lang ng buhay na yung mga katrabaho ko na nangbubuli sa akin, na siyang dahilan kung bakit ako na-scam at lumipat ng company. Hindi naman ako mag-a-attempt na lumipat ng ibang company kung hindi ako na-scam. Hindi ako lilipat ng ibang company kung hindi ako nabully ng mga kapwa Pilipino. Tapos, ganun ako pa yung sa akin pa mangyayari to, na uuwi ako sa Pilipinas, wala akong trabaho ngayon, wala akong pinagkakakitaan. Ako pa yung makakaranas na lagi ako inaatake ng anxiety ko. Sobrang unfair lang ng buhay, no? Yung parang pakiramdam ko guys na parang walang lugar lagi para sa akin. Alam mo yung pakiramdam na walang puwang sa akin sa showbiz, walang puwang sa akin sa pagko-content, sa content creation, sa vlogging, sa YouTube, sa Facebook. Sakit tanggapin guys na parang sobrang failure ko lang sa buhay. Kahit ginawa ko naman lahat ng effort na makakaya ko. Hindi naman ako masamang tao. Hindi naman ako pabisyo. Wala naman akong ginagawang masama sa iba. Pero ganito, sobrang ilap ng opportunity. Sobrang ilap ng opportunity. Sobrang nakakapagod lang. Pagod na pagod na. Walang gustong makinig sa akin. Hindi ko alam kung kanino magsishare.
Pakiramdam ko kapag nagsimula ulit ako ng bago, pakiramdam ko sisirain ulit ng ibang tao, pakiramdam ko mawawala ulit sa'kin. Parang gusto ko na lang magpahinga.